kanilang lugar bilang isang habulin at gwapong lalaki. 29 na siya at may maganda ring trabaho. Sa katunayan, kabababa lamang niya ng barko at kasalukuyang nagbabakasyon. Balak sana niyang magpahinga buong buwan, ngunit hindi pwede. Susulitin na lamang niyang isang buwan niya na walang trabaho at makakagala siya kahit saan niya gusto. Matagal na rin pala, simula ng huling uwi ni Raph sa kanilang lugar. Maraming nagbago roon at may mga bahay na hindi pamilyar sa kanya. Iba-iba na rin ang mga taong nakakasalamuha niya roon. Ang orihinal na mga taga roon ay kilala siya. Libutin man kasi ang buong lugar nila, ay bukod tanging siyang pinakagwapo sa lahat. Akala nga niya, nakalimutan na siya ng mga taga roon at matagal-tagal din siya ng puro trabaho. Ngunit magugulat na lamang siya sa mga taong kanyang nakakasalubong at nakikilala pa rin siya. May isang bagay na nakahiligan si Raph simula nung unang sampa niya sa barko. Iyon ay ang mangolekta ng mga babae. Sa katunayan, napakarami ng babae ang dumaan sa kanyang mga kamay. Iba-iba kasi ang lugar na kanilang dinadaungan. Sabi nga nila ang mga seaman, mayroong mga malulupit na sikreto. Malawak ang bakuran ng bahay ni Raph. Tanging ang kanyang tatay at nanay lamang ang naroon at ang dalawa pa niyang kapatid na babae ay kasalukuyan pang nag-aaral sa Maynila. May parte ng bahay nila na gawa sa simento sapagkat ipinaayos niya na iyon. Mayroon ding parte na hindi pa natatapos ang paggawa sapagkat minsan kapos sa budget at kailangan niyang unahin ang pagpapaaral sa kanyang mga kapatid. Mabuti naman na kapag nakapagtapos na ang mga ito ay hindi na siya kakapusin. Bukod kasi doon, gumagastos din siya sa kanilang madadaungan. Malamig ang simoy ng hangin kahit patirik na tirik ang sikat ng araw. Naroon si Raph at nakahiga sa duyan sa labas ng kanilang bahay. May malaking puno ng mangga kasi roon na hindi pa namumunga, kaya siguro malamig at napaka-presko sa pakiramdam. Sa labas ng kanilang bakuran ay isang simentadong daan kung saan dumadaan ang mga motor at sasakyan ng kanilang kapitbahay. Napakasarap ng pagmumuni-muning iyon ni Raph. Wala siyang iniisip na kahit na ano, nang bigla na lamang may babaeng tumawag sa kanya mula sa labas ng kanilang bakuran. Napatingin si Raph sa babae at nakita niyang may dala-dala itong basket. Mukhang naglalako yata ng kung ano. Napaayos naman ng upo si Raph sa duyan at pinapasok ang babae. Kaagad niyang napansin ang manipis na bestidang suot ng babae na sa tansya niya. Nasa 18 ang edad. May kaliitan, ngunit maganda ang hugis ng muka pati na rin ang bilog ang katawan. Iwinaksi ni Raph ang kanyang ulo sapagkat kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isip. Maya-maya pa nga, tuluyan ng nakalapit ang babae at kasalukuyan ng nasa kanyang harapan habang matamis na nakangiti. "Kuya, baka gusto ninyong bumili ng barbecue. Mura lang po." Alok sa kanya ng babae at napangiti pa siya dahil tinawag siya nitong kuya. Siyempre, dahil nga sa palikero si Raph, dumiskarte siya sa babae. "Bibili lang ako kapag hindi mo na ako tinatawag na kuya." Kitang-kita ni Raph kung paano namula ang mukha ng babae nang nginitian niya ito ng matamis. Kahit kailan talaga, maraming nadadala sa kanyang mga ngiti. Kaunting banat lang niya, para bang maglulupasay na ang mga babae sa kilig. "Sige ba, anong gusto mong itawag ko sa iyo?" Hindi nawawala ang ngiti sa labi na tanong ng babae. "Raph, ako nga pala si Raph. Ikaw?" Sabay abot niya ng kamay at ibinaba muna ng babae ang daladala nitong basket bago tinanggap ang kanyang pakikipagkamay. Pasimple niyang pinisilang palad ng babae at batid niyang nakaramdam naman ito ng kakaiba sa ginawa niya. Para bang nahipnotismo ito sa kanyang mga titig at hindi nito magawang ibaling ang mga mata sa ibang direksyon. Gustong matawa ni Raph. Siya na mismo ang bumitaw sa kamay ng babae at baka nangangalay na ito. Kinuha na siya nito ng barbecue na inilalako nito tsaka iniabot sa kanya. Mukhang masarap nga ang inilalako nito
kaya napabili siya. Akmang aalis na ang babae nang tawagin niya ito at sinabihan na baka pwedeng manatili muna ito at siya na nga lang ang tao sa bahay. Walang kunik, ngunit hindi alam ni Raf kung bakit napapayag ang babae. Ni hindi na nito inisip na may inilalako pa ito. Abay wala na siyang pakailam sapagkat mukhang madali lamang nakunin ang loob ng babae. Sa puntong yun, tahimik lamang sila. Hindi alam ni Raf kung nararamdaman din ba ng babae ang tensyon na kanyang nararamdaman. Kinakabahan kasi siya na hindi niya mawari. Para bang anumang oras may mangyayari. Raf, pwede bang makiinom? Maya-maya, pakiusap ng babae. Pwede naman niya sanang ikuha na lang ito ng tubig sa kusina. Ngunit inaya pa niya itong tumungo sa loob ng bahay. Mainit na ang pakiramdam ni Raf at para bang may nag-uudyok sa kanya na gawin ng isang bagay hanggang sa makuha na nga niya ng tubig ang babae. Ngunit bago niya yun maiabot dito, nagbago ang kanyang isip. Nagkatitigan sila. Sinisigurado niya na papayag ang babae sa kanyang gagawin hanggang sa nagawa niya nga itong halikan. Sa hindi inaasahan, naramdaman na lamang ni Raf na napakapit sa kanyang batok ang babae. Hindi ito nagalit at mas gusto pa yata nito ang kanyang ginawa. Iyon ang unang beses na nagkakilala sila at talaga namang ubod nga yata ng swerte si Raf. Daig pa niya ang nanalo sa raffle. Hinila niya na nga ang babae at balak niya itong dalhin sa kanyang silid. Iniwan na lamang nito ang basket ng barbecue nito sa ibabaw ng mesa sa kusina. Hindi niya lubos sa kalain na ganoon na lamang niya kabilis mapapapayag ang babae. Nakalimutan niyang hindi pa pala nito nasasabi sa kanya ang pangalan nito. Ngunit hindi na muna iyon mahalaga. Narating na nga nila ang kanyang silid at kaagad niya iyong isinarado. Wala ang kanyang mga magulang at umattend ng binyag sa bayan ng mga ito. Kung kaninong binyag, hindi niya na inalam. Siguradong mamayang hapon pa ang uwi ng mga ito. Humantong nga sila ng babae sa kanyang kama. Napansin niyang bukas ang bintana, kaya dali-dali niyang isinara yun. Tahimik naman na naghintay sa kanyang babae, kaya naman mabilis niya itong binalikan. Noon lamang siya na-excite ng gusto sa babaeng unang kita niya pa lamang. Napapalunok siya nang ihiga niya ito sa kama. Talaga namang kahit naglalako lamang ito, napakaganda nito. Hindi ito ganoon kaputi, ngunit kakaiba ang makinis nitong balat. Muli niyang hinuli ang mga labi nito. Kaagad naman itong napakapit sa kanya at buong pusong tinugon ang halik niya hanggang sa hindi na siya nakatiis. At kanya na ngang sinimulan ang kanyang balak. Pinakatitigan niya ng husto ang napakagandang babae. Napapailing na lamang siya sa labis na galak. Maya-maya pa, sinimulan niya ng pasayahin ang bagay na iyon dito. Napaka-gifted nun. Ganoon na lamang ang pagkatuwa ng babae. Hindi nito malaman ang gagawin. Doon pa lang, tiyak na mabubusog na ang babae. At tiyak, nahanap-hanapin siya nito. Halos maubusan ng paghinga si Raf nang siya ay umahon mula sa ginawa niya. Pakiramdam ni Raf, hindi niya na kayang patagalin pa. Napapikit na lamang si Raf nang ang dalaga naman ang gumawa ng bagay na iyon sa kanya. Pakiramdam ni Raf, ilang buwan niya ring hindi naramdaman ang ganoong klaseng saya. Gayong halos 2 araw pa lamang siya sa kanilang bahay. Iba ang sayang hatid sa kanya ng babae. Gusto na niya ngang magmura, gayong ganoon pa lamang naman ang nangyayari. Mayroon pang mas matindi pa roon at hindi na makapaghintay pa si Raf. Halos manginig ang buong kalamnan ni Raf ng mga oras na yun. Ngunit tagumpay niyang naisagawa ang mga dapat na mangyari. Nang mga oras nga na iyon, pareho na silang naghahabol ng paghinga ng babae. Halos hindi naman ito malaman kung saan ibabaling ang paningin. Hindi na rin ito nagagawang pigilan ng mga ingay na pilit nitong pinipigilan. Sa narinig, mas lalong sumiklab ang init ng katawan ni Raf. Marahas rin ang ginagawa niya, kaya naman halos masira na ang kanyang kama.
Malaya sila ng araw na yun at talagang walang makakaistorbo sa ginagawa nila. Unang pagkikita ay nagkaroon kaagad sila ng unang kaganapan. Tagatak ang pawis ni Raf at ganoon din ang pawis ng babae. Napakapit pa ito sa unan habang kagat ang labing nakapikit. Gigil na gigil si Raf sa kabila ng pagod na kanyang nararamdaman. Pinilit pa rin niya ang sarili na wag huminto. Hanggang sa nakita niyang napapikit ng mariin ng babae. At iyon ay nakadagdag ng sensasyon sa kanyang nararamdaman. Alam niyang tuluyan ang narating ng babae ang walang kahulirip na kasiyahan. Hindi siya maaaring huminto. Malapit na talaga siya sa kanyang pakay. Tanaw na tanaw niya na iyon, ngunit tsaka naman siya nangalay ng husto. Hapong-hapo siya at napilitang huminto. Sa kanyang paghinto, para bang tatagal na naman ang sanay na lalapit niya ng pagdating sa dulo. Sa tanang buhay ni Raf, noon lamang siya nakaramdam ng ganoon katinding pagod. Saglit siyang kumuha ng lakas, tsaka muling sinimulan ang bagay na iyon. Porsigido si Raf na tapusin ang kanilang ginagawa sapagkat masyado na iyong matagal. Ilang saglit pa, napansin niyang muli ang babae na para bang muling nag-init at nagsimula ulit ito sa mga impit na ingay. Sa puntong iyon, mas pinag-igihan ni Raf. Nanunuyo na ang kanyang lalamunan hanggang sa maya-maya. Sabay nilang narating ang walang kasing gandang paraiso na siyang nagpatigil sa ikot ng kanilang mundo. Tuluyang nawala ng lakas si Raf. Tila ba humina na yata siya, nagawa nga niyang magtanong sa babae. Natapos na tayo't lahat, di ko pa rin alam ang pangalan mo. Bulong niya sa babae habang nananatili ito sa kanyang tabi. Bahagya namang natawa ang babae, tsaka hinaplos ang buhok niya. Tonet, ako nga pala si Tonet. Maging siya ay natawa. Halos isang oras din sila sa loob ng silid, ngunit kung kailan natapos sila, tsaka nagawang magpakilala ni Tonet. Matagal ka na ba rito? Ngayon lang kasi kita nakita rito. Ilang buwan na ako naglalako pero hindi naman kita nakita dito. Sa puntong iyon, pinili niya nang umalis sa tabi ng babae. Ilang taon kasi akong hindi nakauwi rito. Ikaw, saan banda ka nakatira dito? Habang nag-uusap, nag-aayos si Raf ng kanyang sarili. Diyan lang banda sa may labasan. Noong nakaraang taon lang naman kasi kami lumipat dito. Pinapanood na lamang ni Raf sa pag-aayos ng sarili ang babae nang siya ay matapos. Talagang sulit ang binili niyang barbecue. Bukod sa napakasarap, ay napakaganda rin ang naglalako. Maya-maya pa nga, nagpa siya na silang lumabas ng silid. Nakaramdam siya ng gutom, kaya naman kumain na lamang sila ng barbecue. Bago umalis si Tonet ng araw na yon, binigyan muna niya ito ng pera. Ayaw naman itong tanggapin iyon sapagkat hindi naman daw ito bayaran. Ngunit pinilit niya ito. Hindi naman iyon bayad sa ginawa niya rito, kundi dahil gusto lamang niyang ito itulungan. Hindi kasi nito nilako ang natirang barbecue dahil lamang sa ginawa nila ng araw na iyon. Napilitan na lamang tanggapin ni Tonet ang kanyang ibinigay rito hanggang sa makaalis ito. Wala naman silang pinag-usapan at hindi naman niya alam kung babalik pa ba roon si Tonet. Nang sumunod na mga araw, muli ngang naglako ng barbecue si Tonet sa bahay ni Raf. Wala nga lang silang pagkakataon sapagkat walang lakad ang kanyang mga magulang. Halata naman ang pananabik sa kanya ng dalaga at napapansin niya iyon sa pagtitig nito sa kanya. May minsan pa nga na inaya siya nito ng pasimple isang hapon. Siguro dahil nga sa nakuha niya na ito, kaya naman parang nawala na rin ang kanyang interest dito. Para bang ayos lang sa kanya na walang mangyari at pinipili niya ang pumirmi na lang sa kanilang bahay. Ganoon na lang siguro ang pagkadismaya ni Tonet sa tuwing inaaya siya nito na kanyang tinatanggihan. Para kasing may iba na namang hinahanap ang kanyang katawan. Para bang nais niya ng bagong koleksyon, ngunit hindi niya alam kung saan maghahanap. Siguro, kailangan niya na rin ang lumabas-labas sa kanilang bahay at gumala sa kanilang lugar. May malapit kasing basketball court siyang nakita nang pauwi pa lamang siya sa kanilang lugar. Nang hapong yun ay doon pumunta si Raf. Sumama siya sa kaibigang si Kael nang minsang inaya siya nito.
Doon, nagpapawi sila't naglaro. Marami roong mga dalagita at nanonood sa kanila. Siyempre, dahil sa siya ang pinakagwapo ron, siya ang inaabangan ng mga kababaihan. Hindi na iyon bago kay Raf. Sa kabila kasi ng kanyang edad, nagmistula lamang siyang 20 anyos. Hindi naman niya masisisi ang mga dalagita kung magkakagusto ang mga ito sa kanya. Pawis na si Raf ng hapong iyon. Maya-maya pa, nag-aya na sa pag-uwi ang kaibigan niyang si Kael. Nang makarating sa sangang daan, nagpaalam na si Kael sa kanya. Sa kabilang daan kasi ang pauwi sa bahay nila, kaya naman kailangan na nilang maghiwalay ng kaibigan. Habang nasa daan, may nakasabay siyang isang babae. Naka-uniform ito ng kulay dilaw. Siguro ay galing sa trabaho. Sinabayan niya ang paglalakad nito at kaagad niyang napansin ang napakaputi nitong balat. Banat na banat din ang buhok nito. Mukhang fresh na fresh, gayong kakauwi lamang galing sa trabaho. Pamilyar sa kanyang babae, kaya naman nang lumingon ito sa kanyang gawi, tsaka ngumiti, nakilala niya ito kaagad. Kaklase niya ito noong elementary. Patpatin at gusgusin ito noon at ubod din ng itim. Ano kaya ang nangyari at nag-glow up ito ng husto? Geraldine, ikaw ba yan? Pasimpleng tanong niya rito na ikinahinto naman ito ng bahagya. Oo, ako nga. Di ba ikaw si Rafael? Magkaklase tayo nung elementary. Mukhang magiliw naman ang babae sa kanya. Kahit pa noong araw, binubuli lamang niya ito. Sa bagay noon yun, napakamot na lamang sa ulo si Raf. Binanggit pa talaga ni Geraldine ang kanyang buong pangalan. Medyo malayo-layo pa ang kanilang lalakarin. Kaya naman, nagkwentuhan na lamang sila. Napag-alaman na niyang isa na pala itong guro. Masaya naman siya para dito. Lalo pa at gumanda ito ng husto. Sinong mag-aakala nagaganda ng ganoon si Geraldine? Makinis ang balat, mapula at malarosa sa mga labi. Mukhang bagong ligo at talaga namang amoy na amoy ni Raf ang halimuyak ng dalaga. Hindi nga pala niya alam kung dalaga pa ba ito. Kaya naman tinanong niya. Sinagot naman siya nito na dalaga pa nga raw ito. Kaya hindi alam ni Raf kung bakit ganoon na lamang siya kasaya. Napakasarap ang kausap ni Geraldine. Para bang matagal na silang magkaibigan kung makapagkwentuhan. Maganda rin naman iyon at mukhang mapapalapit siya ng husto sa babae. Inaya lang naman kasi siya nito sa paparating nitong birthday. Inimbitahan siya nito at may kaunti raw na handaan. Alam naman ni Raf kung saan ang bahay ng mga ito, kaya naman hindi na siya tumanggi. Grasya na iyon at masamang tanggihan. Bukod doon, gusto niyang makitang muli si Geraldine. Maya-maya pa, narating na nila ang kanilang bahay. Malayo pa roon ang bahay ni na Geraldine, kaya nagpresenta pa siyang ihatid na ang dalaga. Papadilim na ng mga oras na yun, kaya siguro pumayag ang babae. Para bang biglang nagkaroon ng sigla si Raf sa kabila ng pagod sa pagbabasketball. Kumuha lamang ng malaking flashlight si Raf sa loob ng bahay nila at nagpaalam na ihatid na muna niya ang kanyang dating kaklase. Ilang minuto pa nga ay sumapit na ang gabi. Puro nga ang palaya ng kanilang nadadaanan habang nagkukwentuhan. Naku, mabuti na lamang at nandito ka. Kung hindi, mangangapa sana ako sa dilim. Kung bakit kasi walang bumabiyahing tricycle dito sa atin. Tama nga naman ito. Simentado naman ang daan dun. Ngunit walang bumabiyahe na tricycle. Walang pumapasada at ang mga motor at sasakyan na pumapasok lamang doon ay pribado. Napag-alamanan din ni Raf na minsan lamang pala kung umuwi si Geraldine. Umuwi lamang pala ito dahil Sabado na kinabukasan at walang pasok sa paaralan sa bayan. Sa linggo na rin daw ang birthday nito, kaya kailangan pa nito ang maghanda. Tiyak na hindi naman mahihiya si Raf kapag umattend nga siya sa birthday ng babae. May profesyon din naman siyang maipagmamalaki. Maya-maya pa, napahinto si Geraldine. Nakakapagod daw ang maglakad, kaya magpahinga raw muna sila. Sa susunod talaga, ay bibilhan niya na ng motor ang kanyang tatay nang sa ganun may magamit siyang paghatid sa mga babae. Mukhang madadagdagan na naman ang kanyang koleksyon. Malayo-layo pa ang kailangang lakarin ni Raf at ni Geraldine. Naroon sila nagpahinga sa may mayabong na puno
sa gilid ng daan. Tahimik ang paligid at tanging mga huni ng palaka at kuliglig lamang ang maririnig. 6:00 na ng gabi at madilim kaya nakaon lamang ang dalang flashlight ni Raph. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing yun at para bang nakakaramdam ng init ng katawan si Raph. Hanggang sa biglang may kumaluskos sa kalapit na mayabong na damo. Hindi inaasahan ni Raph na mapapasigaw si Geraldine sabay lapit sa gawin niya. Natatakot yata ito, ngunit iba ang kinatatakutan ni Raph. Natatakot siya sa kanyang sarili. Sumiklab kasi ang apoy sa kanyang buong katawan nang kanyang maramdaman ang mainit at malambot na balat ng dati niyang kaklase. Napalunok siya at halos magkadikit na ang kanilang mga muka. Daga lamang naman siguro ang narinig nilang kumaluskos, ngunit hindi na magawang lumayo sa kanya ni Geraldine. Mas naamoy niya ang napakabango nitong buhok at kaunting-kaunti na lang talaga alam niyang mawawala na siya ng kontrol. Hanggang sa mapaangat nga ng tingin si Geraldine sa kanya at noon nagtama ang mga mata nila. Aninag niya ang mukha nito dahil na rin sa nakaon ng flashlight na hawak niya at nakatutok iyon sa damuhan. Namungay ang kanyang mga mata na hindi na napigil ang kanyang sarili. Ngunit bago pa man bumaba ang kanyang mga labi sa labi ng babae, naunahan na siya nito. Naglapit ang kanilang mainit na mga labi sa gitna ng malamig na gabing yun. Parang biglang nanuyo ang lalamunan ni Raph sapagkat ibang iba sa pakiramdam. Yung tipong natikman niya na, ngunit alam niya nga hanap-hanapin niya ang ganoong klaseng pakiramdam. Umalab na ang kanilang halik. Gamit ang kanyang kanang kamay, pinatay niya ang flashlight na hawak. Hindi naman pala ganoon kadilim sa paligid, kaya ayos na rin. Nanaig ang init na nararamdaman ni Raph habang hinahaplos ang likurang bahagi ni Geraldine. Para naman itong batang nagpapaubaya lamang, walang kahit na anong pagtutol hanggang sa marinig niya ang sinabi nito. Matagal na kitang gusto, Rafael. Mula elementary at high school, gusto na kita. Pabulong na nito na siya namang ikinagulat niya. Ganoon pala siya katindi noong nag-aaral pa lamang siya. Kaya siguro, ganoon na lamang niya kadali na papayag ang mga babae. Sayang at hindi mo sinabi. Sana matagal na tayo ngayon. Wika niya sa pamamagitan ng paghalik sa dalaga. Hindi mo naman ako pinapansin nun at pangit pa ako. Pero ngayong nakita na kita, sana magustuhan mo na ako at ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpaganda. Sa narinig, parang pumalakpak ang mga tenga ni Raph. Siya pala ang ginawang inspirasyon ni Geraldine sa pagpapaganda nito. Hindi na nga siya nag-aksaya pa ng oras. Ngunit sa takot na baka may dumaan doon sa kanilang pwesto, hinila niya sa loob ng damuhan si Geraldine. Hindi bali ng mga tisya sa mga damo. Ang mahalaga, mailabas niya ang init ng kanyang katawan. Marami pa silang oras na pagsasaluhan sa gabing yun. Talaga namang kasamba-samba si Geraldine. Nagpaubaya ang babae at yumakap sa kanya ng husto. Walang hiya-hiya at iisa lang naman ang kanilang nais. Hanggang sa tuluyan na siyang hindi nakapaghintay, kaya naman inumpisahan niya nang gawin ang bagay na iyon. Bagay na gustong-gusto niya. Gusto niyang iparamdam sa babae ang labis na kasiyahan kung saan siya magaling. Tiyak, nahanap-hanapin din siya nito oras na magawa nila ang bagay na yun. Napapailing na lamang si Raph sapagkat muli na namang may napas sa kanyang babae. Iba talaga ang hatid ng saya kapag ang isang babae ay wala pang nararanasan. Talagang makakarating sa langit ang sinuman. Nagtagal nga sila ni Geraldine doon sa damuhan. Saglit pa silang natahimik nang marinig nang may mga taong dumaan sa kalapit na daan. Nang masigurong wala na, muli nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang mga katawan. Walang tigil hanggang sa pareho silang makarating sa dulo. Sukdulan na talaga namang hinahanap-hanap ni Raph ng sumunod pang mga araw.
Thank